Yes, today is April 29, Tuesday. Yan. So welcome po sa ating lahat again sa Daybreak Global. So yung title po ng devotion natin today, from yung My Atmosphere for His Highest, no, by Oswald Chambers, is Gracious Uncertainty. Right. Gracious, no? Usually, ito yung means, ibig sabihin ng gracious, yung kind, ganyan, courteous, or elegant, ganyan. And then, it suggests, so sa dictionary, dun sa nabasa ko, it suggests calmness, control, and positive composure. And uncertainty means not knowing, hindi natin alam, or being unsure, or lacking clarity. So which feels a bit chaotic or unstable. Tama. So at first glance, parang masasabi natin na contradicting siya, ganyan. Kasi yun nga, yung graciousness, it implies stability and graciousness, generosity, while uncertainty implies instability and doubt. Tama? Yung kodigo ko. However, together, they could create a deeper meaning. No? Halimbawa, being calm and kind even though when you're unsure. Diba? Kahit hindi tayo sure sa mangyayari, nagiging kalmado pa rin. So napakaganda po ng reminder ng ating devotion today from Oswald Chambers. And so as we continue, let us hear yung song na to, or if you know the song, awitin po natin and let this song minister to us. I don't know about tomorrow. I just live from day to day. I don't borrow from its sunshine, for its skies may turn to gray. I don't worry o'er the future, for I know what Jesus said, and today I'll walk beside him, for he knows what is ahead. Oh, many things about tomorrow I don't seem to understand, but I know who holds tomorrow, and I know who holds my hand. Every step is getting brighter as the golden stairs I climb. Every burden's getting lighter, every cloud is silver lined. There the sun is always shining, there no tear will dim the eye. At the ending of the rainbow, where the mountains touch the sky, many things about tomorrow I don't seem to understand, but I know who holds tomorrow, and I know who holds my hand.
It may bring me poverty, but the one who feeds the sparrow is the one who stands by me. And the path that be my portion may be through the flame or flood, but His presence goes before me, and I'm covered with His blood. Oh, many things about tomorrow I don't seem to understand, but I know who holds tomorrow, and I know who holds my hand. Oh, many things about tomorrow I don't seem to understand, but I know who holds tomorrow, and I know who holds my hand. So, amen. Praise the Lord. Yes, we do not know about tomorrow. What we only know who holds our tomorrow. Amen? He holds our hands. So, sa song pa lang, solve na tayo. Amen? So, sige pa, let's pray. Hallelujah, Lord. We thank you po sa umagang ito. Doon sa kila Ate Finet, kila Pastor Rory, kila Ate Brenda, at dito sa Pilipinas, napaka mainit na hapon. Pero Lord, alam namin, kayo yung kasama namin. At we will not worry. Kasi Lord, alam namin ikaw yung mahawak sa buhay namin. And as we continue to meditate sa mga salita mo today, Lord, hayaan mo, Lord, that Holy Spirit will speak to us. Magsalita ka nga po. Lord, ayaw namin na umalis kami dito na hindi kami nabibless, hindi kami nakapartake sa mga salita mo, hindi kami wala kaming nakuha, Panginoon. So speak to us, Holy Spirit, and use your servant, Lord. Use me, Lord. Hide me in your presence, Lord God, as I share and yung pin-repair na slides and the devotion from Oswald Chambers. Thank you, God. Continue to keep our ears, spiritual ears open and our spiritual eyes that we may see you. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Amen. So yung key verse po natin today, ayan, ay makikita sa 1 John chapter 3 verse 2. Sabi niya, excuse me, sa CEV version, sa Contemporary English Version, sabi po niya, my dear friends, we are already God's children, though what we will be hasn't yet been seen. But we do know when Christ returns, we will be like him because we will see him as he truly is. Okay, next slide natin. Yan. So sabi ni Oswald, our natural inclination is to be so precise. Tama? Trying always to forecast accurately what will happen next. That we look upon uncertainty as a bad thing. Yung bang parang kapag nagda-doubt tayo, hindi natin alam ano mangyayari, parang bad thing daw yon, sabi niya. We look at it as bad thing. And then we think that we must reach some predetermined goal. So naturally po, tayo bilang tao, we are drawn
to precision and control. We like to plan, diba? We like to predict what will happen next. Ano kaya yung gagawin natin sa sunod? After ng, ng no, example, mga after graduation, mag-work ka, after work, pag may work ka na, mag-aasawa ka na, yung mga gano'n, talagang may mga plans tayo. And we like to set goals and reach them exactly. And that is not bad. Bakit? Bakit daw tayo nagpa-plan? Because it makes us feel safe, tama? And strong and in control. Uncertainty, sabihin, yung mga hindi natin alam kung ano yung next, makes most people feel anxious, vulnerable, and even afraid. So we automatically treat uncertainty like a problem. Excuse me po. Something to eliminate or solve. Naalala niyo po nung kasagsagan ng pandemic nung nagsisimula at tapos kasagsagan niya, tapos hindi natin alam anong mangyayari talaga. So everything is uncertain. And so pag ganon, di ba, yung ang daming na-depress, daming natakot, di ba? So we imagine that life is about moving from one clear goal to another, always sure of steps in between. Right? Pero sabi niya dito, but that is not the nature of the spiritual life. The nature of the spiritual life is that we are certain in our uncertainty. So, galing kay Oswald Chamber. So, ang buhay natin, yung buhay spiritual daw ay tungkol sa pagtitiwala. Kahit hindi natin alam ang lahat ng sagot. Amen po ba? Isa lang yung bagay na sigurado tayo. Ito yung sinasabi ni Oswald. Sigurado lang tayo na hindi tayo laging magiging sigurado. Gets niyo po yun? So that's the certain thing that we are uncertain. That there are things that yung uncertainty, yun yung constant. Parang ganun. So, diba? Consequently, we do not put down roots. Yes, our common sense says, well, what if I were in the circumstance? We cannot presume to see ourselves in any circumstance in which we have never been. So, what if I were in that circumstance? So, normal sa atin yung mag-isip tayo na kung ako yung nasa kanyang sitwasyon, ganito yung gagawin ko. Di ba? Ganun tayo eh. Ganun daw yung tao. Pero sa totoo lang, hindi talaga natin alam kung paano tayo kikilos hanggat hindi natin mismo, di ba, naranasan yung sitwasyon na iyon. Kung wala tayo dun sa sitwasyon na yun. Hindi magandang mag-assume kung paano tayo mag-react sa isang bagay na hindi pa natin nararanasan. Kasi mapapahiya lang tayo sa sarili din natin. Sana tayo. Yeah. So certainty is the mark of the common sense life, sabi ni Oswald. And gracious uncertainty is the mark of the spiritual life. Tama? Amen? Ang pagiging siguradong-sigurado sa mga bagay ay tanda ng isang common sense na pamumuhay. Ibig sabihin yung natural life. Kaya nga common, di ba? Yung pamumuhay na nakabase lang kung saan or kung ano ang nakikita, 'di ba? Yung nakikita ng human eyes natin, nararamdaman at naiintindihan natin sa normal na paraan. So, yun nga. So, kapag certain yung isang bagay, ibig sabihin, namumuhay lang tayo sa mga natural life. Ibig sabihin, alam na natin, pagkagising natin, at gagawin natin, magkikilamos, kakain, breakfast, and then go to work, balik, ganon. Tapos Sunday, punta ng church, mga ganon. Yung routine, natural life. Pero sa buhay spiritual daw po, ito yung tatandaan natin. Ito yung tanda niya is a gracious uncertainty. Ibig sabihin, yung marunong tayong tumanggap na hindi natin alam lahat. At okay lang yon kahit hindi ibig sabihin, ano yun? Okay lang yon na hindi natin alam lahat.
hindi naman ibig sabihin na mahina tayo o walang direksyon yung buhay natin. Kundi, may pagtitiwala tayo sa ating Diyos. Amen? Marunong tayong mag-relax. Di ba? At magtiwala kahit hindi sigurado ang mga nangyayari sa buhay natin. Yun yung ibig sabihin ng namumuhay tayo sa supernatural life. So supernatural, that is, ito dapat yung maging spiritual life natin, maging buhay natin. When we live in sa spirit in terms of spiritual life, dapat yun nga, may tiwala tayo sa ating Panginoon. Supernatural, kahit hindi natin alam yung mangyayari. We are certain that God is there. Amen. So, yan. And sabi nga, gracious uncertainty. Ibig sabihin, talagang nakaka-relax tayo. Diba yung gracious, yung dinefine natin kanina about gracious uncertainty, ibig sabihin yung tawag dito, yung kahit yung bang kalmante mo, 'di ba? Kahit nasa ano man yung mga nararanasan natin. Alright? Tuloy po natin. Ayan. Sino ba yung slide natin? So to be certain of God means that we are uncertain in all our ways, sabi ni Oswald, not knowing what tomorrow may bring. This is generally expressed with a sigh of sadness. But it should be an expression of breathless expectation. Diba? Sa atin yan, sa ating mga Kristiyano, namumuhay talaga sa Panginoon. So, minsan, yun nga sabi, generally expressed with a sigh of sadness kapag hindi natin alam ako nakakatakot, hindi natin alam kung ano yung mangyayari kinabukasan. But we as Christians, it should be an expression of breathless expectation. Mamangha tayo, Lord, ano ba yung gagawin mo? Ano ba yung may experience ko bukas? Or mamaya, yung gano'n. Ano ba yung gagawin mo mamaya? Ganon. So, punong-puno ng surprises. We are uncertain of the next step, but we are certain of God. So, yeah. So, as soon as we abandon ourselves to God and do the task He has placed closest to us, He begins to fill our lives with surprises. Diba? When we become simply a promoter or a defender of a particular belief, sabi ni Oswald, something within us dies. That is not believing God. It is only believing our belief about Him. Pag sinukol daw po natin yung sarili natin kay God at ginawa yung mga task, binuutos niya sa atin, pupunuin niya ang buhay natin ng mga surprises. Yan. Of course, alam ko tayong lahat gusto natin yung surprises. Pero kung depensa, ibig sabihin, yung parang nakikipagdebate lang tayo, kung ano yung paniniwala natin. Something is dying, sabi ni within us. Sabi ni Oswald, may namamatay sa puso natin. Hindi kasi sapat na maniwala lang tayo sa mga idea tungkol kay God, tama? Ang mahalaga, yung totoong relasyon at tiwala natin sa Kanya. Yun po yung gusto ng Panginoon sa atin. And Jesus said, unless we become as little children, sa Matthew 18:3, the spiritual life is the life of a child, sabi niya. Diba sabi niya, unless di tayo maging katulad ng mga bata, hindi mapapasa atin yung kingdom of God. Kasi yung kingdom of God, sabi niya dito, Jesus said that unless we become the little children, we can't truly enter the kingdom of God. This means that living a spiritual life is like living with the heart and attitude of a child. So alam naman po natin yan, aware na tayo doon. A child naturally trusts, tama? And he loves easily and believes without overthinking. Talagang full trust lang. Napakasimple lang.
tiwala lang ang meron yung bata. A child depends on their parents, doesn't pretend to know everything, and is open, humble, and full of wonder. In the same way, in our spiritual life, we are called to trust God fully and be humble sa Kanya and have a simple, pure heart, not full of pride or trying to control everything on our own. We are not uncertain of God, diba? Just uncertain of what He is doing to do next. If our certainty is only in our beliefs, we develop a sense of self-righteousness, become overly critical, and are limited by the view that our beliefs are complete and settled. So, but when we have the right relationship with God, life is full of spontaneous, joyful uncertainty and expectancy, sabi po ni Oswald Chamber. Sabi niya rin dito, Jesus said in John 14:1, diba, believe also in me. Hindi niya sinabing believe certain things about me. So give everything to Him and it will be glorious and graciously uncertain how He will come in, but you can be certain that He will come. Hindi natin alam pa paano, but one thing is for sure, He will come. So let us remain faithful sa ating Panginoon. So let me share po yung recent testimony ko tungkol dun sa pagpunta namin sa Mindanao. So last March. Oo, March pa yun. So March 20, I think basta last week of March nagkaroon ng tawag dito, yung GMC nakalimutan ko yung term. So, tulungan niyo ako, ano ba tawag doon? So, parang, nakalimutan ko yung term. Yung launching? So, launching! Siya? Thank you, Ate Pinet. Ba't ba nakalimutan ko yung term? So, nagkaroon ng launching yung GMC sa Mindanao. At ginawa po sa Davao. And then dahil nga susuportahan yung launching doon. So nagtanong sila kung sino yung pupunta, ganyan. And then alam naman yung expenses doon hindi naman sasagutin ng GMC syempre. So kanya-kanyang expenses, yun yung pamasahe. And then maliban pa doon, yung Power Ministry po under prayer, nagkaroon din siya ng teaching, so mission tour for about yung 15 days po kasi kami. 15 days ako doon. Kasama ko si Ate Vida and kami yung representative, kami yung magtuturo pumunta doon. So sa 3 churches na nag-join sa GMC and then meron pang 2 hindi GMC church na naturuan din namin. Ganon. So nakakatuwa yung si Lord. Ako, uncertain ako kasi nga, parang hindi ako, kung pupunta ako doon or hindi. Kasi, yung pamasahe, kasi yung budget na yon hindi siya kasama doon sa monthly budget namin. In short, wala akong pamasahe pupunta doon. Pero, alam mo yun, ang dami na nga ginawa ni Lord. Nakapunta nga dinala niya nga ako sa Israel, dinala niya ako sa Amerika, sa Costa Rica. So ito pa kaya, parang sa Mindanao. Pero nung in-offer sa akin, nung in-invite ako, tapos nung tinanong ako, sabi ko, pray muna ako. So yun, so nag-pray. And then nagpa-WK, ganyan. And then yung sagot ni Lord is yes, pupunta ka doon. Yun lang yung sagot niya, yes, pupunta ka doon. At saka ang sinabi pa nila, I will provide, gano'n. So, hindi naman niya sinabi kung paano, kung ano yung tawag dito, ano yung mga strategies na gagawin ko, mga ganyan. Kung gagawa ba ako ng letter, magsasolicit ba, or magpa-fundraising, or what. So, wala. Basta ang sinabi lang, I will provide, gano'n. So, di ba pag minsan gano'n, niisip natin, paano kayo pa-provide ni Lord yung mga ganong tanong.
Pero nung ano na, so paalis na kami, and then binook na nila ako, pauwi na, hindi pa rin ako nakakapagbayad. Sabi ni Lord, I will provide, pero hanggang ngayon wala pa rin yung perang pinibigay ni Lord. So hindi ko alam paano makakapagbayad sa kanila, kila Ate Vida, tsaka dun sa committee. Ganun. Kasi sila yung nagbayad muna using the credit card. Ganon. Tapos, basta ako, ang alam ko lang, sige, sabi ni Lord, punta ako doon. So, oras na lang, syempre, nahiya naman ako. Nakapunta na ako doon. Tumira kami sa mga bahay-bahay, kumain kami, tapos ako, wala na, wala akong babayad sa kanila. Tapos, yun, nung last na, wala akong binayad kasi, ang nangyari, parang, dahil nga, work siya, so, at meron namang extra fund, so, ang committee, yung Power Ministry, kumuha ng fund doon para sa pambayad doon sa ano ko, without asking them na wala akong pambayad, ganyan, ganyan. Ano lang ako, nag-trust lang ako kay Lord, and then, ang alam ko kasi, meron akong, like, meron pa akong natitirang $100 kung galing sa US. So, yun yung iniisip kong gagamitin ko pang ano. Pero, hindi yun yung way na pinrovide ni Lord yung mga gagamitin ko. Di ba? Um, Yun. Tapos, ah minsan yung mga instruction ni Lord parang, nung dating nag-US po kami, kasi medyo malaki talaga yun. Tapos wala naman talaga kaming pamasahe, ganyan. Pero nagpa-WK kami, and then yung mga instruction, Lord, alam nyo, hindi naman niya sinabing magtinda kayo or mag-ano kayo, mga ganon. Mag-solicit kayo or magsabi kayo sa mga kamag-anak. Hindi, alam niyo po ba yung instruction niya? Sinabi lang niya, magpuri kayo sa Lord, mag-worship kayo sa Lord. Yun lang yung gagawin nyo. Um, so, parang hallelujah lang, worship lang. Mga ganun yung ginawa niya. And then the Lord provided. At parang imagine kaming tatlo. Alam niyo po yung way na ginawa ni Lord? Yung mga natural ginagawa yung supernatural. Like kaming tatlo, yung ticket namin, 105,000. Papunta pabalik na po yun. Lahat ng mga nagsasabi na namamangha sila. Saan niyo nakuha yung promo yun? Parang ganun. Tapos, totoo ba yung airline na yan? Mga ganun yung mga tanong nila. Pero, grabe yung ginawa ni Lord sa amin noon. So, tapos, ano ba yung ginamit namin? Wala rin naman kaming cash na 100,000. Yung time na yun, alam niyo po yung nangyari, na-increase yung credit limit ng credit card. So, nagamit namin yun. And up to now, yung monthly payment, hindi kami nag-fail kasi alam namin si Lord yung nagpo-provide nung pambayad na yun. 'Di ba? Minsan, yung mga bagay na, yung mga hindi natin kailangan ng alamin, mga ganon. Yung mga bagay na gagawin ni Lord, sila yung may alam kung paano niya i-execute yon kasi siya naman yung may plano nun. So, we just have to trust. We just have to trust the Lord. And God will show His glory sa mga times na we are not certain. Because that is gracious, yung gracious uncertainty. Sabi niya dito, my dear friends, we are already God's children. Anak na tayo ng Panginoon. Pero, oo, anak na tayo ng Panginoon. Pero sabi dito, though what you will be hasn't yet been seen. So ano ba yung tinutukoy ni John dito? So dito yung tinutukoy niya yung kalagayan natin pag-uwi natin sa heaven, di ba? Yung kalwalhatian. So ano yung magiging anyo natin, yung final transformation natin ng mga mananampalataya pagdating doon. So yung magiging buong pagkatao natin kapag si Kristo ay bumalik. Yun yung tinutukoy niya. Sabi ni John, anak na tayo ng Diyos ngayon. Pero, alam niyo, hindi pa nahayag yung um, magiging kalagayan natin. Wala pa. Hindi pa natin lubos na nakikita o nauunawaan kung ano yung magiging anyo o estado natin sa hinaharap. Lalo na sa kalwalhatian. Di ba parang may mga sa Bible merong pinakita sa Revelation pero mga glimpse pa lang, di ba? At even sa mga yung minsan si Lord
kinakausap niya yung mga tao, pinapakita niya. So naalala ko dito yung nung nag-mission tour kami nga sa Mindanao. Um, Doon sa isang bata, 10-year-old na bata. Hindi ko lang kung na-share ko na dito, parang hindi pa ata. Um, so, nung yung gabi ng ministering time, 10-year-old lang po to. Pero uhaw siya, gutom siya. Yung mga kasabayan niya, mga kabataan na siyang professional, mga ganun. Pero siya, umattend siya. Tapos, yung nireveal sa kanya ni Lord, ah, may dalawang angels na bumaba. Tapos, of his same age and same height daw po, ganun. Tapos, hinawakan niya yung mga kamay. Naghawakan silang kamay tatlo. Tapos, nag-pray sila, nag-worship, nag-praise, and then nag-pray together kay Jesus. And then, nasabi niya, wow, totoo pala talaga na may mga angels kasi pinakita sa vision niya. And then, nung umuwi na sila, tapos, so, kinagabihan, nagkaroon siya ng dream. So, then pinakita niya sa kanya yung hell and yung heaven. So ang daming ni-reveal ni Lord sa kanya, no? So may mga bagay na ni-reveal si Lord pero not fully. So like ni-reveal sa kanya na yung tita niya namatay, kakamatay lang, pero maliit yung bahay niya na ginto, na Kristiyano siya, naging parang bagong Kristiyano pa lang siya. So, maliit lang daw yung bahay niya, pero puro ginto, di ba? So, pero sinasabi dun sa mga iba, sinasabi, mga mansyon, lahat, yung mga bahay doon, mga ganon, ang daming mansyon. So, di natin alam kung ano talaga yung meron because hindi pa talaga ni-reveal ni Lord. Marireveal lang yon kapag dumating na yung panahon na yung second coming, kukunin niya tayo and then dadalhin niya tayo doon. So, hindi man natin maunawaan ngayon yung mga bagay-bagay tungkol sa ah, sa sa kaharian ng Panginoon o mga nangyayari sa atin sa lupang ito. Pero ito yung challenge sa atin. Manatili lang daw tayong tapat. Hindi yung sinasabi ni Oswald Chambers na remain faithful, manatili tayong tapat sa ating Panginoon hanggang sa kanyang muling pagbabalik. So ito yung wisdom from Oswald. When the Son of Man cometh, shall he find faith on the earth? We all have faith in good principles, in good management, in good common sense. May faith tayo doon. But who amongst us has faith in Jesus Christ? Physical courage is grand. Moral courage is grander. But the man who trusts Jesus Christ in the face of the terrific problems of life is worth a whole crowd of heroes. Ito po yung wisdom from Oswald. So today, no, maraming tao yung nagtitiwala yan, sa good values, sa mga good planning, and using common sense, and those are good things. So, maganda yon. Hindi naman natin binabaliwala yung magplano tayo, ganyan. But true faith isn't just about trusting God. Good principles. Hindi lang pagtitiwala sa mabubuting values, mga planning, sa ating common sense. But true faith is about trust. The real question is ito, do we trust Jesus himself? Not just his teachings, hindi lang yung tinuturo ng Panginoon, but do we trust his person, yung pagkatao niya as God, yung magagawa niya as God, no, even when life gets extremely hard, do we trust him? So alam ko sino ba tayong nandito, do we trust God? So it's a reminder sa ating lahat to trust God. So sabi niya dito yung physical courage, yung pagiging matapang natin is good. Yung pagiging, yung pinaglalaban natin yung tama, maganda din yon. Pero sabi po niya, yung tao na buong puso yung nagtitiwala kay Jesus, kahit sa gitna ng matinding pagsubok, yun yung tunay na maganda.
mas mahalaga pa siya nga, sabi niya, kaysa sa maraming bayani, no? Mas worth. So, ito yung klaseng ng pananampalataya na malalim at totoo ang gusto ng Panginoon sa atin. Alright? So, let's continue to trust the Lord sa mga uncertainty na dumarating sa buhay natin. Let's pray. Sige, let's pray. Holy Lord God, we praise you and we thank you po sa oras na to for reminding us, Lord, that sa mga bagay-bagay na hindi kami sigurado, sa mga bagay-bagay na meron kang pinapagawa, Lord, but hindi namin alam kung papaano or ano yung gagawin namin. Thank you kasi alam namin that we can come to you, Lord, and we can ask you. But I know, Lord, hindi nga, yun, you're not revealing it pa fully to us. Hindi pa man, Lord, but we know, Lord, that we are certain that you are God. That kung ano man yung step, process na paggagawa mo, dadaanin namin, Panginoon. Ikaw yung magiging kasama namin. And we know that those things, Lord, na nararanasan namin at sa process, we just have to trust you, Lord. And alam naman namin na hindi mo kami ipapahama kasi yung mga plans mo sa amin, yung mga binibigay mo sa amin, Panginoon, sa Jeremiah 29:11 nga, that they are for us to prosper, Lord, and not to harm us, and to give us hope, Lord, in the future. So thank you, Lord God, and bless us continuously, Lord, as we continue to meditate and ponder upon your words today. So thank you, Lord. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Amen. Doon po tayo magtatapos. And Ate Finet, bibigay ko na po sa inyo yung floor for prayer. Thank you. Amen. 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 Praise God. Praise be to God sa ating pong very powerful na message mula sa ating Panginoon. And of course, thank you, Jack Faye, for obeying the Holy Spirit to once more be God's messenger to us sa araw na ito at pagpalain po lalo ng Panginoon ang inyong buhay. Wait, Ate Finet. Yes May po. nakalimutan ako. Andala, doon nga wala sa mission namin. Alam niyo po yun. So pag-uwi namin, so, di ba wala naman talaga akong baon na pera, but I obeyed the Lord. I just obeyed. Pag-uwi namin, meron pa ako natanggap na envelope na cash. And lahat ng pampasalubong namin, free. So, hindi ko na-expect yon. Yung mga surprises na binibigay ng Lord. So, may mga pasalubong kami na binili. Dapat yung envelope, yun yung gagastusin ko. Pero, may isang miyembro talaga na kahit magkano, yun, binayaran niya po lahat. So, praise God. Wow! Sana all! Amen! Amen! Galing talaga ni Lord. Kaya talagang doon po talaga nasusubok yung ating yung pag-step in faith natin. Kung nandun po kayo sa Windwatch kahapon, yung message din it's the same thing. Yung stepping, talagang stepping, making the first step kahit na hindi pa natin nakikita, kahit na we don't understand. Pero ang si God, He is already working pala, 20 miles ahead, di ba? Upstream, sabi niya. Ang galing. So, hindi pa naman natin alam. Kaya talagang it is a test of faith. Hanggang saan ba? Hanggang gaano kalalim yung ating pagtitiwala at pananampalataya for who God really is. Yung hindi lang yung what He does, but who He is. Kung sino ba siya talaga. So, yun po. Maraming salamat. Thank you, Jack Faye. And I believe we have a lot of takeaways, fresh revelations and reminders
encouragements as well. Encouragements, inspiration, yan kailangan natin in such a time as this. Na pag tumingin tayo sa kapaligiran natin, puro hopelessness and helplessness and brokenness ang nakikita natin. But praise be to God that we have Him, a God who is ahead of us. Kaya we can trust. Ano yun nga, 'di ba? Sabi nung kanta din, when we don't understand, we just have to trust His heart. And yun po yung gustong-gusto ng Panginoon na tayo ay nagtitiwala sa Kanya. Praise be to God. So, thank you po ulit. Okay, sige, Sister Babes, whenever you're ready po, pwede na po tayong mag-start din sa atin pong prayer time. You can take it away po. Thank you. Good morning, Ate Finet. Kasalukuyan po kami nag-iimpake, maglilipat kami. Si Jack Pay po ang pinakiusapan ko for prayer blast. Wala po akong slides, pero sige. Akala ko si Ate Finet na. Sorry. Sige lang. Kayo na po, Jack. May mga slides po ba tayo? Wala pa akong slides eh. Hindi pa rin ako nakakuha ng updated slides. Meron pa kayo? Share na lang po ng mga slides. Okay po. So today is Tuesday. So yung... Ako po yung mag-share, Jack, or... Ate sige, i-share ko po yung yung ginagamit po natin dito sa wait lang po. Sige po. Share ko lang po. You're welcome, Sister Babes. It's okay po. Ayan. Naka-share na ba? Ay, hindi pa pala. Ay. Ayan. Okay. Healing po ba muna tayo? Or paano po? Sorry, hindi ko alam yung... yung mountain of influence po natin or healing muna? Sige, let's pray for physical healing, for miracles, for spiritual healing also. So for a minute po, tayong lahat ay mag-pray. And then, may I ask, sino po pwede natin i-ask dito? Listening po lahat sila. Ayun, si Pastor Jen. Pastor Jen, pwede po kayo sa prayer for healing after a minute. Able po ba kayo? Baka hindi rin, baka listening din. Sige, ganito po yung gawin natin. So, tuloy-tuloy natin, Ate Finet. You in incognito mode. Use DuckDuckGo, a real private browser. Post po natin. So, tuloy-tuloy na po natin yung ating pwede pong pakipost muna. Yan. So, after ng praying for the sick po, ano po yung next item natin, Ate? Ito pong, ayan, Pillars of Society. Yun na yan, sa government. Sige po, ituloy-tuloy lang po natin. Pwede po si Tita Flora, okay po ba kayo? Or able po kayo to pray for the sick after a minute? Ate Flora. Tita Flora. Hindi lahat sila ata able, ate. Nakalistening. Sige po, it's okay. We understand po. Tapos, after po ng healing, so prayer for the nation. And then, dire-diretso po. 1 minute po lahat, ate. And then, sino po yung pwede natin hilingin? Si Pastor Rory, able po kayo to close then dun sa prayer, mga prayer points natin. Hindi rin siya able. Okay po. Okay. Yeah. So, Ate Finet, dire-diretso lang po. Dire-diretso lang po natin. After a minute, next prayer point. And then si Pastor Rory, siya na po yung magka-close ng prayer points. And then, Finet, ay sa Thanksgiving nun. Let's for the closing prayer na. And then, Pastor Rory, kayo po yung sa benediction. Na. Thank you po. Sige, let's pray. Thank you, Lord, for a minute.
Thank you, Lord. Google still Hallelujah. tracks you in incognito mode. Use DuckDuckGo, a real private browser. Kapatid namin. Lord, Thank you for the healing that you have given. You are Jehovah Rapha, and we are declaring it upon each one of them, those who are blessed. At yung mga wala pang Lord, you know them. Lord, Thank you that you are all powerful God. You can heal any illnesses, Panginoon. Alam mo, Panginoon, trying to see po So, sa inyo po namin sila itingin. So, bawat isa sa kanila, let your healing flow. Sabi mo, Lord, by your wounds, by your stripes, we are healed. Claim and we declare that, Lord, sa lahat po ng mga may sakit, where they are sa amin din pong lahat, Lord. Pray, Panginoon, for complete healing, Lord, for all those, Panginoon, their babes, provisions, Lord, provisions as well, sa kanila, in Jesus' name. Amen. Thank you, Lord God, for healing. In Jesus' name. Next po, yung prayer for our government, nations and government. Sige po, let's pray for this pillar of society. Pakisama po yung pong next slide natin. Kasama po. Let's pray for yung election ng Pilipinas. Pakisama po natin. Include po natin. Yes, Lord. Thank you, Lord. We continue to look to the nations of the world. Alam mo, Panginoon, challenges, Lord, sa bawat mga bansa. Salamat because you are always in control. You are still the sovereign authority, God. That we can look up to you, Panginoon, and run to you, Lord. At i-present sa inyo, Lord, Panginoon, alam namin that you have your mighty hands upon your creation, including the nations. Panginoon, pangunahan mo ang mga leaders ng mga bansa. Lord, and we pray for the coming election in the Philippines, Panginoon, that your will be done, Panginoon. Lord, sa lahat po ng mga gagawing mga proseso o God sa election na ito, kayo po, Lord, ang mga discernment and wisdom ng tao, Lord. Kung pagboto, Panginoon, kung sino po yung matarap sa mga positions. Salamat, Lord, for your leading. Thank you for your guidance, O Holy Spirit. In Jesus' name. Amen. Amen. Thank you, Lord. And next prayer point po natin, I'll pray for Israel. Yeah, let's pray for the church and ministries, mga workers, mga church members, that they may remain faithful and loyal to God. Sige po, let's pray. Lord, to you, the body of Christ. Google still tracks you in incognito mode. Use DuckDuckGo, a real private browser. It's upon your church, up to you, all the pastors, the deacons, the leaders of our church, kami, O God, ng mga miyembro, kasama kami doon. Patuloy, Panginoon, na puspusin kami ng banal na Espiritu, O God, to continue, O God, and to truly trust you, O God, and surrender everything to your control, O God. Na kahit we are uncertain of things to come, Lord, but because of you, Jesus, O God, yung mga promises mo, God, because of who you are our God of all possibilities, that you are God before us, O God. We trust you, O God. Help us, O Holy Spirit, to truly step out and live out our faith. Thank you so much. Ikaw, Panginoon, Lord, ang sumasabi yan ang Panginoon. Salamat, O God, sa lahat ng tuloy na ginagawa mo sa inyong iglesia, O God. Continue to guide us. Continue, O God, to lead us, O God, Thank you so much. to the way, the direction na nais mong patunguhan namin, Lord, as your church, the body of Christ. In Jesus' name. Amen. Amen. Thank you, Pastor Roddy. Amen.
Pastor Rory, can you, meron pa po ba, ate? Ay, Thanksgiving prayer na po. Sige. Wala. Thanksgiving. Okay na po. Sige po. Pastor Rory? Nakamute po kayo o yun. Tapos kami pong nagpapasalamat o Diyos sa umagang napakaganda na yung ipinagkaloob. Lubos kami nagpapasalamat sa iyong mensahe na iyong ibinigay sa bawat isa sa amin. Not only just to open our eyes, our heart, but truly, Lord God, a great reminder kung paano kami maninindigan at tatayo sa katotohanan. At kung paano ikaw ang siyang tatayo para sa amin at gagawa para sa amin sapagkat nakikita mo sa aming puso kung paano kami sumusunod at nagiging tapat sa inyo hanggang sa wakas. Hanggang sa ang aming hininga ay mawala. Salamat sa buhay ni Diaconessa Faith. Inyo siyang pagpapalain. Inyo siyang ingatan. Inyo siyang pagalingin sa kanyang pangangatwang pisikal. Dalangin namin sa tanging pangalan ni Jesus ang ministeryong iyong pinagkaloob sa kanya, kasama ng kanyang kabiyak at ng kanyang anak. Inyo siyang pagpalain, Panginoon, bigyan ng karunungan at lagi mo siyang kausapin, magpakita ka ng bawat pangitain upang sa bawat kanyang gagawin ay sa inyo, Panginoon, laging mananahan. Pagpalain mo rin, Panginoon, ang bawat isa na narito. Kasama namin nananalangin sa kasama namin sumasamba, kasama namin nakikiisa sa inyong hadagyain, sa inyong layunin, sa inyong naisin para sa bawat isa, sa inyong mga anak, sa iyong iglesia. Salamat sa katugunan sa panalangin sa bawat mga aming idinalangin sa inyong harapan. Ama, makapangyarihang Diyos na buhay at banal. Salamat. Aming tinataboy, Panginoon, at walang karapatan ang kaaway sa aming buhay sapagkat siya'y inyong hinuskana, siya'y iyong tinanggal ng otoridad at kapangyarihan sapagkat ikaw lamang ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon. Salamat, salamat, salamat. Ito po ang aming samudalangin sa matamis na pangalan ng aming Diyos na buhay na si Jesus. Amen at amen. Mga kapatid, tanggapin po natin ngayon ang pagpapala ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Sa ating pansamantalang paghihiwalay sa platform na to, tagayin natin ang kapayapaan na nanggagaling sa Diyos. Tanggapin natin ang pagmamahal ng Diyos. Tanggapin din natin ang kasiguruhan na hindi tayo nag-iisa. Kasama natin siya sa anumang sitwasyon sa buhay, sa anumang kalagayan ng ating buhay. Lagi nating tatandaan na siya ang Diyos na nagpapagaling, na siya ang Diyos na nagbibigay at nangungusap, nagtutuwid, nagtuturo sa ating lakarin sa pamumuhay bilang kanyang mga anak ngayon at kailanman. Amen. 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 Thank you, Jack. Amen. Salamat po, Salamat. Jack Faye. Thank you, everyone. Ayan. Sige po. God Thank bless you.